ang pinakabagong programa sa radyo at telebisyon. Bango na Pilipinas! Bango na Pilipinas! Bango na Pilipinas! Magandang umaga Pilipinas, gising na! Kilos na kami ang inyong mga kaibigan, R. Vargas at Daniel Castro, kasama ninyo sa Bango na Pilipinas! Bango na Pilipinas! Yes mga kaibigan, good morning. Magandang araw po sa inyo lahat, partner. Good morning. Good morning, partner Daniel. Good morning po sa ating mga tagapanood at tagapakinig, yung mga nanonood sa Light TV Radio. Ito po ang unang pagsasaypapawid ng Light TV Radio. Napapakinggan din po kami sa nasa bahagi po ng Palawan, dyan sa DWZB 91.1 FM at sa DCJV Radyo Calabarzon. Yes, at syempre live na live din po sa Facebook page ng Light TV God's Channel of Blessings, mga kaibigan. Ano po? Kaya kami po inyong samahan sa loob po ng isang oras po nating talakayan dito po sa Bango na Pilipinas. Pwede po kayong maki-join din sa aming talakayan, mga kaibigan, di ba, partner? Pwede silang tumawag Pwede sa ating silang tumawag, 638-3472. Mamaya meron tayong topic na pag-uusapan. Pero bago yan, partner, nabanggit mo yung live tayo sa FB, no? Yes, sa yes. Light TV God's Channel of Blessings. Doon po sa mga nanonood ngayon sa live FB, ay pwede nyo po itong i-share para makita rin po nila at mapanood ang unang pagsasaypapawid ng Light TV Radio. Iyon. At syempre, bueno mano po tayo dito sa ating palatuntunan ng Bango na Pilipinas. Bango na Pilipinas po ang una ninyo mapapakinggan dito. Kanina nagsimula na tayo sa Daylight Devotion. With Pastor Dino. Yes. Unang Lunes ngayon ng Marso at naramdaman pa yung init ng panahon kahapon. Medyo bawas na talaga yung lamig sa umagang nararamdaman ko eh. Dati ang hirap magbuhos eh. Yung unang buhos, tapon muna. Parang ganon. Ngayon hindi. Talaga buhos na kagad eh. Kaya na. Sobrang init. Kaya na yung lamig ng panahon. Kaya na yung tubig ngayon. Yes. Okay. Dahil napag-uusapan po ang init ng panahon ngayong Marso, alamin po natin kung makakaramdam pa ba tayo ng amihan o tuloy-tuloy na po itong pag-init ng panahon. Kasama po natin ngayon si Lani Vitago ng forecaster ng Pag-asa Forecasting Center. Magandang umaga sa iyo, Lani. Magandang umaga po sa inyo, Sir R at Sir Daniel, at sa lahat po ng ating tagapakinig. Sa ngayon nga po, easterlies o yung hangin na nanggagaling sa silangang Tropical Pacific ang nakakaapekto dito sa Visayas at sa Mindanao. At dahil po dyan asahan ng Eastern Visayas at ng Caraga ang generally fair weather na may mga pulu-pulong mga rain showers o kaya naman ay mga thunderstorms. Sa nalalabing bahagi ng Visayas at sa Mindanao, asahan din natin ang generally fair weather na may mababang tsansa ng pag-ulan. Dito rin sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng Luzon, asahan din natin ang fair weather na may mababang tsansa ng mahinang pag-ulan. And tama nga po kayo na nararamdaman na nga natin na medyo mainit-init na. Ngunit naka-ano lang po kasi tayo ngayon, naka-break po tayo ngayon dun sa ating hanging amihan. Medyo mahina po. Yan, ano? Yes po, medyo mahina po yung epekto niya. Nandun pa rin po yung hanging amihan, ngunit hindi po nakakaabot dito sa atin. Kaya po parang mas mainit po yung nararamdaman natin na temperatura. At sa ngayon nga po, wala tayong nakataas na gale warning sa anumang baybayin ng ating kapuluan. Malaya pong makakapalaot ang ating mga kababayang mangingisda. At iba yung pag-iingat pa rin po yung ipinapaabot natin, lalo po dun sa mga papalaot sa extreme northern Luzon, dahil inaasahan natin ang bahagyang maalon hanggang sa maalon na sea conditions. As of now, wala naman po tayong binabantayan na sama ng panahon sa loob o sa labas man ng ating Philippine Area of Responsibility. At ang araw kanina ay sumikat ng 6:12 ng umaga at muling lulubog mamayang 6:05 ng gabi. At ang inaasahan naman natin na temperatura dito sa Metro Manila nasa 23 hanggang 33 degrees Celsius. Dito sa Baguio nasa 14 hanggang 26 degrees Celsius. At sa Tagaytay nasa 17 hanggang 29 degrees Celsius. Yan lamang po muna ang latest mula dito sa Pag-asa Weather. Yes po. Oo, nabanggit mo, naka-break lang yung amihan. So, ibig sabihin sa mga susunod na araw, kahit Marso na,
may time na makakaramdam pa rin tayo ng lamig ng panahon. Babalik yung lamig. Yes po. We are expecting that within the next few days. So ngayon po kasi hindi po talaga umaabot yung hangin na galing sa Siberia o kaya sa mainland China na nagdadala ng malamig na hangin sa atin. Pero kailan siya totally mawawala, Lani? As of now, inaasahan po kasi natin na magtutuloy pa po muna yung northeast monsoon, and then probably by last week of March or first week of April po yung inaasahan natin na tuluyan na talagang init, and then maglalabas naman po ng advisory or ng information ng Pag-asa or para sa termination ng northeast monsoon. Alright, maraming salamat sa iyong pag-uulat sa amin, Lani Vitago ng Pag-asa Forecasting Center. Maraming salamat po. Magandang umaga. Good morning. Thank you very much. So, ayun, partner Ara, medyo uminit ng konti, pero break lang yon, sabi break niya. lang daw. Oo, sabi ng Pag-asa. No? Makaka-experience pa pala ulit ng paglamig pa ulit. Akala kasi ng mga tao kahapon magtutuloy-tuloy na yung matinding alinsangan. Oo, medyo iba talaga yung, actually kahapon, iba yung init eh. Iba yung init na naramdaman ko, nasa labas ako kahapon eh. Abang tawag doon, yung naramdam mo siya sa balat mo. Tumatagos? Parang ganyan, oo. Pero may konting lamig pa rin naman yung hangin, konti. Yan, kaya hindi masyado nakakapasok. Malagkit yung style ng init kahapon. Correct, ganun nga yun. No? Kaya parang hindi po pwedeng hindi ka maliligo bago matulog eh. Correct. Diba? Para presko. Ayun. And kasabay ng pag-init ng panahon, partner, ay inaantabayanan na rin natin yung, yung mas mainit na magiging kampanyahan sa lokal. Diba? Para sa eleksyon sa Mayo, sa mga local officials, sa mayor, vice mayor, sa governors, councilors. Doble-dobleng init yan, partner. Kasi init ng panahon, tapos init ng kampanya sa local mga kandidato natin sa lokal. Actually, alam mo, partner, iba-iba na diskarte ng mga ngayon ng mga kandidato. Kasi maraming medium na pwedeng paglabasan sila ng kanilang campaign. Like katulad ng social media. Sa social media, marami ngayon. Meron ako mga namomonitor, partner, yung nila, gumagawa sila ng ng parang FB live nila na parang radio program. Gumagawa ng gano'n, no? So, may kanya-kanya silang banatan doon sa kanilang mga kalaban, sa politika. Pero partner, hindi pa start ng campaign ng local, pero nung over the weekend, may napansin akong mga ilang lokal na kandidato, nangangampanya na. Meron na silang mga sasakyan na kinakampanya yung kanilang mga manok. May mga trompa na, parang gano'n, nag-iingay na. Pero wala pang sinasabing iboto or vote for, parang ganyan. Wala naman, wala akong narinig na gano'n. Pero nandun na yung kanilang mga banner, nandun na yung mga sinasabi yung parang gano'n na rin parang gano'n na rin talaga. In a way, kampanya na rin talaga yun. Campaign na rin yun. Although kasi wala na talagang tinatawag na premature campaigning, partner. So kaya siguro gano'n. Pero siyempre, asahan natin by March 30, start na rin yun ng local campaign. So medyo mas medyo mas umaatikabo. Kumbaga, yung mga ingay na maririnig natin na mga nag-iikot, kumbaga, habang sila ay nagpapakilala at humihingi ng suporta ng mga botante sa kanilang mga lugar. So labo-labo na yan. Merong national, merong darating na yung kampanya ng local, hanggang sa pagsapit ng eleksyon. Kayo po ba, handa na po ba at alam nyo na po ba kung sino ang inyong mga na, iboboto. Sa Mayo. Ikaw ba, partner, may listahan ka na? Nagpe-prepare ka na? Ay, ngayon yung totoo, wala pa talaga, Daniel, wala pa. Ikaw ba? Wala pa rin actually, inaabangan ko yung mga sa mga national candidates, yung mga debate sa senators. Doon titingnan natin. Malaking tulong yun actually, yung mga ganong paghaharap kumbaga, yung mga debate nila para mas makilala mo. Yes, mas makilala. Doon pa lang kasi sa pagsagot pa lang, makikita mo ba't ganun? Parang hindi naman siya marunong sumagot. Sabi ka ng Comelec, sila mismo hindi sila magi-sponsor ng debate, pero dito sa mga nangyayaring debate ngayon sa iba't ibang himpilan ng telebisyon at radyo, inihikayat nila yung mga botante na manood para mas malaman nga, sabi mo nga, yung plataforma at yung nais gawing batas ng mga tatakbong kandidato. Tama yun, at doon naman dapat talaga tayo magbase sa pagpili, hindi yung hindi, ito na lang kasi anak to ng dating ganito magaling din. Kaya pogi to or dati na to dati na itong tumakbo sikat ito so, parang ganyan yung iba, hindi, artista kasi to So
So hindi sana ganun yung ating mabago sana yung ating pamantayan sa pagpili ng pag ganun at ganun ang ating mga prinsipyo sa pagboto, wala po tayong aasahan. Mga trapo pa rin po ang mauupo dyan. So hindi po basihan kung dati na siyang naupo. Ang basihan dyan, ano ba yung nagawa niya nung naupo siya dati? Yes. Kung artista ka, hindi nga rin basihan yung pagiging sikat, Oo, siyempre ang pag-artista may script yan Kung ikaw'y bida, siyempre ang ganda ng image mo doon sa pelikula o kaya yung telenovela kung ikay kontrabida, siyempre pangit. Narinig ko nga itong si Comelec spokesperson James Jimenez last week doon daw sa mga kampanya ngayon, madalas kasi imbis na ipinapakita nung kandidato yung kanyang plataforma o sabihin sa mga campaign sorties, mas nagiging agaw pansin at mas nagiging maraming oras doon sa pagsayaw at pagkanta na ginagawa nila, sasabayan yung kanilang mga kinuhang mga dancer o singer. Entertainment, anong nangyayari? So kung sino yung mas makapagpapasaya, yun na ba yun? Yun ang nagiging style ng kanilang kampanya. Kaya nga, okay. Pero meron pang isang usapin, partner, tungkol dito sa nalalapit na campaign para sa local candidates natin, ay yung usapin ng paglalabas noong mga local politicians na nasa narco list daw. Oo. Mainit na mainit yan, partner. Kasi nga naman, sabi ng DILG, ilalabas na nila ito bago mismo yung start ng campaign period sa local. Para nga naman syempre mas maging maalam at makadagdag ito sa gagawing pag-iisip ng mga tao kung sino ba talaga ang kanilang mga iboboto. Yun na nga. Actually, may isang commissioner na mismo ng COMELEC ang nagsabi na parang unfair. Hindi siya pabor. Hindi siya pabor. Tapos sa ganung pagkakataon ba, magkakampanyahan na. Kasi negative campaigning ito para doon sa mga mapapabilang doon sa narco-list na yan. Ibig sabihin, ito yung mga politikong umaasa or nakikinabang doon sa mga kinikita na sa pamamagitan ng mga illegal na droga. Negative campaigning ang sinasabi nitong pangalanan na natin, itong si Comelec Commissioner Rowena Guanzon, na hindi nga siya pabor sa gagawing paglalabas ng DILG nung listahan ng mga politikong sangkot sa droga. Marami to parang nasa 80 plus, 83 ang sinasabi. Iaano pa nila yon? Pag-uusapan pa nila yon with PIDEA and DDB. And isasubmit nila kay Pangulong Duterte bago nila yon ilalabas, kumbaga. Pero siyempre hindi pa rin ganun magiging kalinis, kumbaga, kapulido, na talagang yung mga mailalabas doon ay talaga bagang umaasa sa illegal drugs fund para sa kanilang campaign, kumbaga. Ang maganda dyan, partner Daniel, hindi lang basta double check, kung todong busisiin muna siguro bago ilabas. Kasi unfair naman dun sa mga mapapasama. May mga ganyang balita dati, napasama sa narco list, bandang huli binawi dahil hindi naman pala kasali. Pero actually, yung nailabas na tas binawi, may negative, malaki na yung negative impact nun. Matindi na kasiraan sa pagkatao yun. Naumpisahan na kasi kaya mahirap nang bawiin kahit pa sabihing binawi. Medyo mahirap pa rin bumawi talaga. Okay. Okay, ang tanong po natin para po sa inyo na gustong makisali sa aming talakayan dito sa Bangon na Pilipinas, pabor ka ba na ilabas ng DILG ang mga listahan ng mga politikong sangkot sa illegal na droga? Kung kayo po ay merong mga question o kuro-kuro, mga komento, pwede po kayong sumali sa aming talakayan dito sa Bangon na Pilipinas. Tumawag lamang sa 638-3472. Ulitin po namin, 638-3472. At pwede rin po kayong mag-comment sa pamagitan ng aming FB page. Kung nanonood po kayo ng Facebook Live ng aming programa ngayon, pwede po kayong mag-comment hinggil sa topic na yan. Okay. Ikaw ba, partner? Kung ikaw mismo muna tatanungin, tayo muna. Pabor ka ba doon? Ako pabor. Basta make sure lang na yung ilalabas mo talagang nabusisi mo ng husto. Oo. Kumbaga validated talaga ng hindi lang 2 beses, 3 beses siguro. Kahit pa 4 pwede. Mas marami, mas maganda, Kasi ang pinag-uusapan natin dito, according din naman sa DILG, ito yung mga mayor, vice mayor, governor, vice governor, diba? Mga konsihal yan. Actually, meron din mga barangay chairman
na nandoon sa list. So, ito yun, mga Even local yung mga candidates. kongresista kasama Meron sa din, local. may mga congressman din dyan, congresswoman kung sa narco list na yan. So, para sa akin, pabor din ako, partner. Pabor ka rin. Oo. Pabor din naman syempre talaga ang DILG. Pero sana nga, paano ba? Manggagaling sa PIDEA, no? Merong list sila Si DILG, si PIDEA, mag-uusap muna yan sila. Magko-compare notes. Magko-compare notes sila. And sa DDB, and then isusubmit nila kay Pangulong Duterte. Ayun. Kasi minsan ang Pangulo may sariling intelligence Di ba? Kumbaga, baka mamaya merong alam ang Pangulo na wala dun sa listahan. Kumbaga, merong dati, di ba, may listahan ng PNP, may listahan ng PIDEA, pero may sariling binabanggit ang Pangulo na wala sa listahan ng mga ito. Parang mas marami pa yata yung sa Pangulo. Kaya nung lumabas yun, medyo aligaga sila. Teka. Iba yung nasa atin Iba yung listahan natin, parang gano'n. Medyo mahirap yun. So, dyan tayo magkakasubukan doon sa pag-validate talaga, partner. Ang kawawa nga dyan, dahil pag hindi na-validate ng husto, sinasabi natin dito, partner Daniel, kawawa yung tao na kumakandidato pero hindi pala siya kasali talaga doon, na ilabas yung pangalan niya, yung kasiraan sa pagkatao niya, pati doon sa karir na pinapasok niya sa politika. Oo, totoo yan. Kasi pwede talagang mangyari yan, partner. Siguro, isa pa rin pwede nating itanong sa ating mga taga-subaybay. Halimbawa na lang, itong politikong ito sinusuportahan nyo o kaya kayo bilib sa kanya, nakita nyo namang marami talagang naging magandang gawa, improvement sa inyong lugar, pagkatapos biglang lalabas pala ang pangalan niya sa narco list. Ayun na nga. Diba? Magbabago ba yung paningin nyo doon sa politikong ito? Diba? Sa kabila nung nagawa namang maganda, parang ganon. Kasi may mga ganyan meron lalabas. Kasi lahat naman siguro ng politiko, kahit pa paano, merong merong ginawang maganda para sa kanyang bayan. Diba? Wag naman sanang mangyari, partner, na dahil hindi kasama sa administrasyon, isasama mo sa ayun lang. Sa narco list. Ayun lang. Naman yung ganon. Ibang usapan din yun. Maliban na lang kung talagang sinasabi na nagkakataon lang naman. Yan ang madalas na mga katwiran ng ating mga nasa gobyerno. Kaya nga, pero hindi biro yung gagawing validation dyan kasi matinding intelligence work ang gagawin dyan diba? Para mapapatunayan yung ganyan. Kasi pagka sinabi mong nilagay mo na yung pangalan niya sa narco list, nandoon na, parang hinatulan mo na siya diba? Yung iba dyan magrereklamo sigurado, bakit ganun? Wala namang due process. Hindi naman ako nahatulan sa korte. Parang ganun, di ba, partner? Kaso nga lang, syempre, ang laki na ng impact sa kanyang karera. Parang ganun. Ang tinding pagkasira niyan. Oo. Isa pa yun yung usapin ng sinasabing, kasi nasama siya sa narco list, let's say ganun, nasama siya sa narco list, pero hindi naman talaga siya nahahatulan sa proper court, para sabihin siya nga ay talagang involved. So medyo mahirap Parang mahirap yun, pagtibayin kumbaga ng mga ilalabas mong pangalan doon sa. At hindi lang yung hindi lang yung masisira yung karera niya na sinasabi natin, at hindi lang yung pagkatao niya, yung epekto nito sa pamilya niya. Isa pa yun. At yung mga nakapaligid na tao doon sa pamilya niya na halimbawa, pwedeng maging tambulan ng panunukso yung anak o paano man. Totoo yan. Maraming nagsentimiento ng ganyan, partner, nung unang lumabas yung pangalan nila sa narco list. Kasi syempre apektado talaga yung mga anak nila merong sigurong iba pinatigil na lang o inilipat na lang ng paaralan para hindi na pag-usapan, parang gano'n, hindi tampulan ng tukso kumbaga. At saka sa hindi lang doon, siguro yung sabi mo yung mga nasa paligid, siguro pati yung mga isama na natin yung mga tauhan nila, mga staff nila, di ba? Kuwari ko yung mangangamba rin sa sarili nila Oo nga, di ba? Banta. Naku, yung amo ko pala, yung boss ko pala. Ganyan. Nasa narco list pala. Oo. Di syempre, connected ka sa kanya kanya, tauhan kanya. Baka mamaya ikaw din, hindi mo alam, may surveillance ka na pala. Parang gano'n. Pero sana, partner, umaasa tayo dito, na kasi bago ilalabas yan bago yung campaign period ng lokal. Itong mga nakaraang buwan sana, talagang tuloy-tuloy na yung naging pag-aaral nila, Hindi
lang yung ngayong gagawin dahil well, mahaba-haba pa naman ang oras. Pero kung gusto natin talaga na talagang na-check ng husto yung listahan na yan, noong mga unang buwan pa lang sana nung Enero o bago nung last year, December, kung paano naman, kasi nasa parang eleksyon na rin yung pinag-uusapan doon no? Sana na-validate na ito ng husto. Correct. Pero isa pa rin naglalarong katanungan sa isip ko, partner, kung talagang halimbawa ay talagang involved siya sa illegal drugs, talagang narco-politician siya, bakit hindi nilang kasuhan? O yung paglabas ba ng narco list, may kasabay na ba yung pagsampa ng kaso? Parang gano'n, partner? Hindi natin alam. Baka naman kasi election, parang shame campaign. Pwede rin mangyaring gano'n, Yun yung pumapasok yung sinasabi ni Commissioner Guanzon. Na negative. Negative o campaigning para doon sa kandidato. Let's say, kasi kumbaga binigyan mo na siya na nilabel mo na siya. Eto siya, ganito siya, kabilang siya sa sumusuporta kumbaga sa illegal drugs. Negative campaign na 'yon para sa kanya. So malaking malaking po pwedeng epekto doon sa kanyang magiging boto. Diba? Pagdating ng eleksyon sa Mayo, partner. Partner, hingin nga natin ng kuro-kuro at pananaw ng ating mga kababayan. Kung kayo po ay nakatutok ngayon dito sa Bangon na Pilipinas sa Live TV Radio, pwede po kayong tumawag sa aming numero 638-3472 638-3472 para ibigay ang inyong mga palagay. At pwede rin po kayong mag-comment sa aming Facebook page sa Live TV, God's Channel of Blessings. Live din po kaming napapanood dyan. Alright, mga kaibigan, at habang syempre inaantabayanan din po namin yung inyong mga nais na ibahagi tungkol po sa usaping ito. Ilang mahalagang paalala po na bibigyan po natin. Oras, 7:24 na po ng umaga. Ang pinakabagong programa sa radyo at telebisyon. Bangon na Pilipinas! Bangon na Pilipinas! Ang pinakabagong programa sa radyo at telebisyon. Bangon na Pilipinas! Bangon na Pilipinas! Bangon na Pilipinas! Alright, 7:28 na po ng umaga. Patuloy kayong nakatutok dito sa Bangon na Pilipinas sa himpilang Live TV Radio. Ito po ang aming unang pagsasahimpapawid. At bukod po sa Live TV Radio, napapakinggan din po kami sa DWZB 91.1 FM sa Palawan at sa DCJV Radio Calabarzon. Live din po kaming napapanood sa Facebook page ng Live TV, God's Channel of Blessings. Kami po ang inyong mga kasama, R. Vargas at Daniel Castro. Mga kaibigan, patuloy po tayo sa ating talakayan panungkol po dito sa issue ng pagpapalabas ng mga pangalan ng mga politiko na sinasabing na kabilang doon po sa narco list. Mga kaibigan. And again, kayo po ay welcome na welcome din pong makibahagi sa amin dyan. Kung meron kayong gustong i-share, maaari po kayong tumawag sa telepono 638-3472 o kaya mag-message po kayo doon sa aming Facebook Live. Alright, at this point ay meron po tayong makakapanayam at gagawin na po natin ito madalas dito sa ating palatuntunang Bangon na Pilipinas, ang magkaroon ng panayam sa iba't ibang kandidato na tumatakbo para sa midterm elections. At sa pagkakataong ito, partner Daniel, makakasama natin ang first nominee ng Sibak Party List, si Brother Eddie Villanueva. Magandang umaga sa iyo, Brother Eddie. Good morning. Magandang umaga, mapagpalang umaga sa iyo, R. Vargas at Daniel Castro. Congratulations sa pinakabagong video. Thank you po. Maraming salamat po. Bangon na ang Pilipinas. Congratulations. At sa buong tinatawag na God's Channel of Blessings, Live TV Radio. Ayan, maraming salamat, Brother Eddie. Brother Eddie, pinag-uusapan po kasi namin ngayon, tinatalakay natin dito sa ating palatuntunan, itong sinabi ng DILG na bago magkampanya magsimula ang campaign period sa lokal na mga kumakandidato, ay ilalabas na nila itong narco list, listahan ng mga politikong sangkot sa droga. Brother Eddie, naririnig niyo po kami?
Yes. Hello, opo. Hello. Opo, Yeah. Brother Eddie, sinabi po kasi nitong DILG na ilalabas na nila yung kanilang narco list o mga politikong sangkot sa droga bago po magkampanya itong mga lokal nating kandidato. Pero sinabi naman itong commissioner ng COMELEC na si Commissioner Rowena Guanzon na hindi siya pabor dito dahil ito ay isang negative campaigning. Kayo po ba, Brother Eddie, ano po ang palagay nyo sa usaping ito? Sumasang-ayon ako kay Commissioner Guanzon dahil ang ating Constitution maliwanag na nagsasabi an accused is presumed to be innocent unless proven otherwise. Ngayon, kung ang mga kandidatong ito suspects lang, walang sufficient evidence, this is very, very unfair. Kung ang mga nag-research na mga ahente ng pulisya halimbawa o anumang intelligence agency ng ating bansa may personal na galit sa ilang mga politiko, ilalagay lang yung pangalan pagkatapos malalatahan na sa buong bansa. Very unfair yun doon sa kandidato, very, very unfair sa pamilya. Kaya sa nakaraang panahon, diba, si Presidente Duterte mismo nagkamali sa 3 personalidad. Nag-apologize siya. Pero medyo huli na kasi nasira mo na yung pangalan eh. Napakahalaga ang pangalan ng tao. Kaya meron sa legal maxim, alam mo R at Daniel, sa legal maxim, meron tinatawag na it's better to free 10 guilty persons than imprison one innocent person. Napakahalaga ang pagbibigay natin ng emphasis sa freedom, liberty, and democracy ng bansa. Kung ito ay bababayaan natin, it will create a bigger room for abuse. Bigger room for abuse. Kaya kung talagang may ebidensya, validated, sabihin na natin, okay, why not file in court? Charge them in court. Yun. Or else ang abuso hindi natin mawawala yan. Kaya ako, I'm in favor of being fair and just. Sabi nga ng Bible, alam natin, justice and righteousness are the foundations of God's throne. So, yan ang aking gustong. So mas maganda kung meron nga, kasuhan na lang, Brother Eddie. Of course, napakahirap yung suspecha lang sisirain mo na ang buong pangalan ng pamilya sa lipunan. Napakahirap mag-recover Ang trial by publicity. Kaya sa akin, mahalaga sa akin kasi yung rule of law. Kapag ang rule of law ay hindi na nangyayari, gusto ko yung sinabi ni President Duterte rin sa inauguration address niya. Hindi ko makalimutan yun. Sabi niya, my adherence to due process and rule of law is non-compromising. Sinabi niya yun. Kung minsan nakakalimutan niya ng mga iskalawag na police people, no? Yung tinatawag na nagre-result sila sa extrajudicial killings. Dahil nga, dapat yung sinabi ng Pangulo na yun, igalang ng lahat ng implementing forces ng batas. Kaya for the sake of justice, hindi natin pwedeng suspecha lang yung kapitbahay mo o yung kakilala o may lumakad lang sa iyo o kaya yung nag-collect ng intelligence. Ito naman with due respect sa lahat. Meron posible na yun ang magmamaniobra, maglagay ng malaking halaga o isama mo sa narco list para itong kandidato ko manalo. It will destroy the essence of democracy in our country. Pero yun naman ang sa akin. Yes. Pero Brother Eddie, kung sakali naman pong ito ay na-verify na ng husto, nabusisi na, natuto na sila sa pagkakamali nila noon na mali nga yung ibang pangalan na nabanggit, ano? So ito ay nabusisi na ng husto, papaano po sa palagay ninyo? I-charge agad sa Osgado. Kasuhan agad. Oo, busisi na pala meron na palang ebidensya, di i-charge sa competent court of justice. Kasi pag nawala ang essence of democracy sa ating bansa, ang rule of law, apektado na nito ang sanctity ng democracy, freedom and liberty ng sambayan ng Pilipino. Kaya ako, that is my honest opinion. With due respect to all of them.
Okay. Brother Eddie, iba naman po tayo. Panungkol naman po sa SIBAC. Ano po bang ibig sabihin ng SIBAC unang-una at ano pong layunin po nito sa Kongreso para po sa ating mga taga-subaybay? Ay, maraming salamat. Ang SIBAC, meaning Citizens Battle Against Corruption, nagsimula ito ng 2001 Congress na nag-participate ang SIBAC sa pangunguna ng dati nating Congressman Joel Villanueva na ngayon ay Senator Joel Villanueva natin sa Senado. At ang tanging layon nito ay labanan ang tinatawag na evils of corruption dahil ayon nga sa Central Bank, ayon nga sa World Bank, 357 billion is lost corruption every year. Wow. And that is bigger than the combined budget ng 2018 budget ng Department of Health, the ILG, the Department of Interior and Local Government, CHED, or Commission on Higher Education, and all the state colleges and universities. Ang total lang ng budget noong 2018 ay 354 billion. Samantalang nawawala sa corruption ay 357 billion a year according to World Bank. So, napakahalaga na malabanan talaga ang corruption sapagkat ito ang one of the major reasons of the grinding poverty ng millions of our people at ito ang naghihinder sa pag-unlad ng isang bansa. Kaya hindi dapat iwaksi o isantabi ang talagang kusada laban sa tunay na sa evils of corruption. Ang SIBAC Party List ay according to history, to official records, ay siyang primary sponsor ng ilang landmark legislations against corruption. Number one, halimbawa, naalala ko nung panahon ni Congressman Joel Villanueva natin, ngayon senador, siya ang principal sponsor ng nag-file ng Freedom of Information Bill at saka yung Anti-Red Tape Law, Republic Act 9485. Yung dalawa na yan, ang unang-unang naalala ko na twin dito ay yung panukalang batas. At it so happen na yung anti-red tape law, yun lang ang nakapasa. Pero for obvious reason, hindi pinasa ng Kongreso ng karamihan sa mga congressman yung freedom of information. Nabanggit nga sa akin ni Senator Ping Lacson minsan, nagkita kami doon sa Hong Kong. Sabi niya sa akin, alam mo Brother Eddie, ako ang counterpart ng anak mong Joel sa Kongreso. Naghahanda na ako ng aking bill tungkol sa anti-red tape law. Nang mabasa ko yung kay Joel, kinalimutan ko na yung research ko sa panukalang batas ng anti-red tape law. I just copied verbatim yung bill ni Joel. Kaya yun ay naging batas, anti-red tape law, Republic Act 9485. Ganoon din naman, isa sa mga landmark legislation ng SIBAC against corruption, yung Government Procurement Reform Act, Republic Act 9184. Maging ang libreng college education, isa sa mga major sponsors niyan ay ang SIBAC Party List, just to mention a few. So Brother Eddie, lumalaban sa korupsyon. So sa tingin po ninyo, matindi pa rin yung korupsyon na nagaganap sa ating bayan ngayon at paano po ito haharapin ng SIBAC? Ang totoo niyan, tanungin natin lahat ng tao, lahat ng nakausap ko. Walang nagsasabing nagtatagumpay ang ating pamahalaan o ating bayan laban sa korupsyon. Kaya ang akin, number one para sa akin, may pasa na agad ang Freedom of Information Bill. Bakit? Bakit? Kasi si Juan de la Cruz, ang ordinaryong mamamayan, magkakaroon ng kalayaang makuha, malaman ang impormasyon tungkol sa mga personal na kabuhayan ng lahat ng nasa gobyerno. Kasi pag ikaw ay maglilingkod sa gobyerno, kailangan ready ka sa transparency. Importante para malitang room ng pagnanakaw, di ba? Yes. Kasi isipin mo for many years, number one ng Pilipinas ng unang panahon, 60 years ago, 70 years ago, may nagsabi nga isang famous economist specializing on Asian economy, sabi niya, wala akong nakitang bansa na katulad ng Pilipinas sa buong mundo. Dati number one until 1943, even richer than Japan in many aspects. After 50 years, bumaksak
at naging na branded na Sikman of Asia, Laughing Stock of Asia, exporter of slaves, the most corrupt country in Asia, etc., etc. Because the Philippines had undergone, ang sabi niya, the Philippines had undergone incredible deterioration due to shocking, unabated political corruption. Kaya nakakalungkot Kaya tayong mga Pilipino na tunay na nagmamahal sa bansa, dapat talagang panindigan natin to. Sumali tayo sa isang krusadang bango na ang Pilipinas. Salamat po, Brother Eddie. Pero kayo po'y kilala bilang isang human rights advocate, Brother Eddie. Meron po kasing vinito na bill. Ito pong si Pangulong Duterte, yung tinatawag na anti-palo bill. Ano pong masasabi nyo dyan, Brother Eddie? Well, unang-una, ang salita ng Diyos ay napakaliwanag. Whoever spares the rod hates their children. But the one who loves their children is careful to discipline them, unquote, Proverbs 13:24. Mismong ang Diyos ang nagbibigay ng pahintulot sa magulang na disiplinahin ang anak. Pwedeng gamitin ang tinatawag na rod, yung pamalo, Pero iiwasan ng cruelty and brutality. Iiwasan ng brutality at saka cruelty. Ang palagay ko, kung merong batas na dapat mangyari, yung batas na ang mga magulang o sino man nakakatanda o nakakasakop sa bata ay nagre-resort sa brutality, cruelty. Iyon ay dapat parusahan. Pero yung mga magulang na nagdidisiplina reasonably, kung pinakailang kaya nga may rad paluin sa puwet, okay lang yun. Hindi lang beyond the so-called limit of reasonable discipline. Yung tinatawag, iwasan yung cruelty and brutality. Doon magkaroon ng batas na proteksyonan ng mga bata. Pero yung total na ipagbawal yung sinasabi ng Diyos, hindi nagkakamali ang Diyos. Kaya lang ibalansyado natin. Kaya ako, in effect, pabor ako sa pagbito ni President Duterte. Pero kinakailangan magkaroon ng batas against brutality and cruelty against children. Ang sinasabi niyo pong kailangan magkaroon ng batas, Brother Eddie, laban sa cruelty at brutality. Ito yung mga magulang na ginugulpi na ang style ng pagdidisiplina sa kanilang mga anak. Labis na, kumbaga. Totoo yun. Absolutely against sa Quran. Ang mga batay dapat mahalin, dapat kalingain, at dapat nabigyan ng tamang guidance. Biblical naman yan Kaya ang lipunan natin, ang klase ng lipunan na meron tayo, depende rin sa pagpapalaki ng mga magulang. At depende rin sa church and school natin, school system. Kaya nga naalala kong bigla, yung I think few decades ago or several years ago, bagay namatay na yung senador, inalis sa school yung good manners and right conduct. Inalis yun Ewan ko kung binalik na ngayon ni Dep Secretary Liling Briones, na isa sa hinahanga nating cabinet member, Pero dapat yung good manners and right conduct ibalik sa elementary. Naalala ko kasi sa Japan yung education system sa Japan. Kaya ang Japan ay napakatatag at napakabilis umasenso. Makikita natin sa history nila, the first 3 years ng mga bata, walang itinuturong academics except puro values. Puro values. Okay. Tinaniman nila ng right values sa mga bata. The first 3 years sa kinder, nursery, hanggang primary. After 3 years, saka ngayon nila in-infuse ang mga needed academics, etc. Kaya nakita mo ang kabuuan ng bansang Japan after the destruction sa Second World War. Ang bilis bumangon. Kaya we can learn from empirical evidence at saka sa history. Para ang ating bansa naman ay mangyari na yung pangarap nating lahat. Makabangon na at maging dakilang bansa sa mata ng International Community of Nations. Brother Eddie, kanina nabanggit nyo yung mga batas na naisulong ng SIBAC noong mga nakaraan at itong pong mga nagawa ng SIBAC para sa ating mga kababayan. Ano-ano pa po ba ang dapat asahan ng ating mga kababayan sa SIBAC sa mga susunod na panahon? Ang SIBAC Party List ay proven track record, solid na solid, with due respect to other party lists. Ito ay hindi umaalis sa kanyang advocacy at maasahan po natin kung sa nakaraang panahon 100,000 na kababayan natin ang natulungang magpagamot sa 65 hospitals sa buong bansa.
kung nagkaroon tayo ng 40,000 scholarships ang naibigay ng SIBAC sa nakaraang panahon, 10,000 ang natulungan nating magkaroon ng sariling trabaho at kabuhayan, at 1,000 infrastructure projects sa buong bansa, itutuloy po ng SIBAC Party List ang advocacy nito na patuloy na maglingkod sa ating bayan, not only in curbing or fighting the evils of corruption, even in enacting landmark legislations that could accelerate the political, economic, and social stability sa ating bansa. Kaya naway mabigyan ng pagkakataon na ang SIBAC Party List ay muling may balik sa Kongreso, and we are fighting for 3 seats. Dahil napakahalaga pala yung 3 seats, triple chord, sabi nga sa Bible. No? At lalabanan nito ang lahat ng mga yung tinatawag na immoral bills and laws na nare-road na. Halimbawa, yung shortcut easy, absolute divorce. Isa yun, ano? Napasa yun sa lower house. Buti nakapending sa Senado ngayon. Yung same-sex marriage, nakaumang na yun. Ano? Gagawing modern Sodom and Gomorrah ang Pilipinas. Wow! Nakakatakot ito. Kung wala pa tayong legislated same-sex marriage, sinusumpa na, may mga sumpa nang dumarating. Sabi ng statistics, 20 bagyo taon-taon ang average na bumibisita sa Pilipinas, destroying multi-billion infrastructures and killing thousands of people. How much more kapag meron tayong legislated same-sex marriage? I'm very sorry, no? With due respect sa mga kaibigan natin nasa Kongreso, yung iba, okay lang sa kanila, basta makuha nila ang boto, no? Pero alam mo, marami akong kaibigan gay people, ayaw nila ng same-sex marriage. Mga gay people yan, ha? Mga di prinsipyo sila. Kaya huwag natin basta gagayahin yung Western countries. Sa Western countries kasi wala nang ikangay morality. Naalala ko, sabi ni former Senate President Coco Pimentel sa akin, at maging itong hindi ko pa gano'ng kakilala, pero natutuwa ako, ito si Congressman Gary Alejano. Yes. Nagka-meet kami minsan sabi niya against talaga siya sa same-sex marriage. At nakita ko kasi sa TV, sa interview sa mga senatorials, karamihan okay. Basta makuha lang yung boto, no? Pero siya, sabi nga niya, I'm sorry, I'm against. Yun pala, nagkaroon siya ng spiritual renewal sa isa sa mga Christian churches, ano? Kaya ang sa akin, ibalik natin ang sanity sa ating, lalo na sa lawmaking body ng bansa. Suriin natin yung magandang batas, magandang panukalang batas, suportahan natin ng todo-todo. Pero yung mga makasasama sa ating bansa that will eventually destroy our society, dapat tumayo tayo at manindigan. Kaya yan ang prinsipyo ng SIBAC Party List. Brother Eddie, ito po, para sa kaalaman po ng publiko, ilan nga bang dapat pwedeng iboto sa party list? Actually, ang sa aming pag-aaral, kapag nakakuha ng 2% sa total votes cast sa party list, entitled yun sa 1 seat. Pag nakakuha ng 4%, entitled yun sa 2 seats. Pag nakakuha ng 6%, itong original, no? Original ito na rule. Pag nakakuha ng 6%, ay entitled sa 3 seats. However, nagkaroon ng decision ng Supreme Court, which is of course part of the law na. Hindi na ganyan ngayon. Ang party list na ma-entitle lang sa 3 seats yung kaisa-isang party list na number 1 winner this coming election. Yung number 1 lang ang will be entitled to 3 seats. At napakahalaga ito Kung sino ngayon ang entitled, kung sino maging number 1, ayon sa tradition na nagsabi sa akin ilang mga congressman, ay silang yung nanalo ngayon na yun, ang most likely na maging head ng 60 strong congressman from party list. So napakalaking bagay ito. Napakalaking bagay ito. Kung ito yung mangyayari sa example sa SIBAC Party List,
alam natin na si Bac Party List walang vested interest kahit katiting. Yes. Isa lang ang interest nito, the greatest interest of the nation. So malaki ang influensya nito sa quality ng mga batas na ipapasa ng Kongreso. Kaya nga merong mga supporters tayo, ang sigaw nila, ibalik ang dangal sa Kongreso. So, si Bac Party List number 3, iboto. Bawat Brother Eddie, bawat botante, isa lang ang pwedeng ibotong party list, ano po? Para nga itong eleksyon ng presidente. Yun nga po, Isa lang ang pwedeng iboto. Pag nagdalawa ka, vitiated na, yung baliwala na, nullified na, no? Mas mabuti pa nga mga senador, 12 ang pwede mong iboto. Sa party list, isa lang ang pwede. Pag nagdalawa ka, wala na, nullified na, baliwala na. So dapat gusto ko lang idagdag, itong mga kasama namin ay ang sumusunod. Of course, ang inyong abang lingkod, Eddie Villanueva, Brother Eddie, at si Kuya Doming Rivera at si Atty. Lyndon Canya ng Visayas, particularly ng Bacolod City. Isang dating independent councilors, most outstanding city councilors twice sa ating bansa. At isang talagang maka-Diyos at makabayan, isang magaling na litigator, at saka isa sa mga Christian leaders din representing Visayas and Mindanao. So Brother Eddie, pag party list dapat anong number lang po? Number 33. 33. Para hindi natin makalimutan, Jeremiah 33, verse 3. Tama, eksakto. Alright. Brother Eddie, panghuli po, mensahe po sa ating po mga viewers and listeners po. Sa ating minamahal na kababayan, ito po si Brother Eddie Villanueva na wala namang iota of interest na pumasok pa sa politika. Pero yun pong mga aming pinakiusapang pumasok. Katulad nila Chief Economic Planner dati si Secretary Sheil Habiton na Chief Economic Planner ng Ramos Administration. Talaga hong kinumbinsi namin siyang manguna dito sa ating party list, pero meron siyang dahilan for the sake of the family. Kaya ako naman po ay napagkasunduan ng leadership ng Council of Leaders ng Luzon, Visayas and Mindanao ng Bac Party List na siyang manguna this time dahil nga sa ilang mga controversial na mga panukalang batas na na-resolve na yung iba at yung iba naman nakapending sa Kongreso. At bilang tungkulin natin sa Diyos at sa bayan, ay tinanggap ko ng buong puso na maging number 1 nominee ng Bac Party List. Sa mga kababayan po natin, bigyan po natin ng pagkakataon ng Bac Party List this time. At hindi lang po namin pagpapatuloy, kung hindi lalargahan po namin ang role ng crusading party list na ito against corruption. We will use the power of love, of persuasion, para ang mga makasama po nating congressman, congresswoman, if ever na tayo pala rin, ay maliwanagan ang kanilang kaisipan na panahon na para ang law-making body ng Pilipinas ay mag-produce ng mga landmark legislations that will directly accelerate the so-called much-awaited political, economic, and social stability that could pave the way for economic development and progress of the nation, eventually giving prosperity to our people. So, yun po ang gusto kong sabihin sa lahat. At maghari nawa ang kapayapaan at pagmamahal sa Diyos at sa bayan sa ating bansa. Alright, maraming salamat po Brother Eddie Villanueva sa pagsama nyo sa unang broadcast ng Bangon na Pilipinas. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat Arn and Daniel, at patuloy ninyo ang napakagandang binuksan niyo ngayong bagong-bagong TV radio program at ang inyong programang Bangon na ang Pilipinas. Multiplied blessings to all of you. Thank you very much po. God bless po, Brother Eddie. Okay, maraming salamat. Ayun, partner, maraming salamat kay Brother Eddie Villanueva sa oras, sa pagkakataon natin po siyang nakapanayam. Meron lang tayong mga ilang babasahin, partner, dito mula sa ating Facebook page. Mga nag-comment. Mula kay Leo Carias, pabor daw siya
partner doon sa paglalabas ng narco-list. Lahat yan sa list deny to the max mga yan. Validation. Okay. Parang gano'n ang katwiran. Partner, itong si Bambi Ryan Loyola, sabi niya, pabor ako, pero alam naman natin lahat na hindi mangyayari ang balak nilang ilabas sa mga sangkot sa droga kahit na taong bayan na ang magsalita. Salamat po. Thank you very much. Si Kevin Pamatmat, ito'y kaibigan natin mula din dyan sa DCJV. Pabor, siyempre, para malaman ng mga botante kung ano ang tunay na kulay ng kanilang mga public servant. At meron pang karugtong si Kevin Pamatmat. Sabi niya, pero dapat i-validate ng mabuti ang narco-politics. Ang nabanggit ni Brother Eddie na nahahatulan agad ang mga ito dahil sa kabilang sila sa mga talaan ng PIDEA. Kailangan talagang salain ang mga sangkot. Ayun. Okay. Patiin din natin, nanonood ditong ating kasamahan dito. Nanonood siya from Bukawe, si Sir Nestor Laideros. Yes. Kamusta ka, Sir Nestor? Kamusta ang signal namin? Ayan, nanonood din ang aking misis. Ayan, naka-Facebook. Ayun ba yun, yung Dine Vargas? Ayan. Napaisip pa ako bigla. Yung wife ko nanonood din. Actually, kanina pa nga siya text daw. Ayun. Ayusin mo yung upo mo. Talaga ba? Okay, gano'n. Yung misis ko rin may text na tingin ka sa camera. Ganun ba? Mas nako-conscious pa sila sa atin. Anyway, pasensya na ho kayo kung gano'n at kami po'y nag-a-adjust pa ho ng konti. At saka parang naiisip natin radyo Oo nga. May television nga rin. Meron nga pala. Anyway, so ayun ho mga kaibigan and konti na lang. Sige. Baka may babatiin ka pa muna, partner. Ay, binabati ko pala yung aking inaanak, si Steven Dries ng happy birthday. Maligayang kaarawan sa iyo, inaanak. Nawa ay maging masaya ang iyong pagdiriwang ngayong araw na ito. March 4, wow, happy birthday. Happy birthday. And sa lahat na may birthday ngayon, happy birthday po sa inyong lahat para walang magtatampo. Binati na lang natin lahat. Hindi na lang na-mention mga pangalan. Madami sigurado Marami sigurado. Oo. Tsaka yung mga classmate ko nung high school, kasi meron kaming group chat. Isa-isahin mo ba? Hindi, sinare ko lang doon. Sabi ko, lahat na kayo nandun na sa pagbati. Anong third year to section Yakal kami nung third year high school. Ayun. Yan, merong group chat doon. Okay? Pastora Cora Tabukol from JIL U-Belt. Happy birthday! Ayun. Happy birthday po, Pastora. Vincent. Ayun, happy birthday po. Okay? And dun po sa ating mga taga-subaybay din syempre sa DCJV 1458 Radyo Calabarzon. Maraming salamat din po sa inyong pagsama dito po sa ating bagong bagong format ng ating programa, Light TV Radio. Mga kaibigan. And kami po natutuwa dahil marami po kagad nagme-message sa atin, nagko-comment. Unang araw pa lamang natin, partner. Mas lalo na siguro sa mga susunod na panahon at susunod na araw ng ating pag-broadcast. Yes. Marami pa po kaming ihahandog sa inyo. Paghahandaan po namin ng pagtanggap sa inyo pa mga komento dito po sa ating Balanuntunan. Alright. Maraming salamat po sa inyong pagantabay dito sa programang Bango na Pilipinas. Hanggang sa muli, kami po ang inyong isamahan dito sa Light TV Radio at sa DWZB 91.1 FM sa Palawan. Ganon din po sa DCJV Radio Calabarzon at sa Facebook page ng Light TV God's Channel of Blessings. Lunes hanggang Biyernes po kami, alas 6 hanggang alas 8 ng umaga. Kami po ang inyong mga kaibigan, R. Vargas at Daniel Castro, nag-iiwan sa inyo ng isang mapagpalang araw na puno ng pag-asa at sama-samang sasalubong sa Bango na Pilipinas! Ang pinakabagong programa sa radyo at telebisyon. Bango na Pilipinas! Bango na Pilipinas!